Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 4 Workbook, page 40, nasa 읽기 reading part na tayo. So, dito sabi, 다음은 제품의 교환 및 환불 주의 사항입니다. So, sabi, ito daw yung mga precaution for the exchange and refund para sa mga items or products na nabili. Sabi, basahin daw po yung ating material and then sagutin if true or false. So, dito muna tayo. We have yung, again, ang tawag nila sa laptop dito is notebook. So, tingnan natin. 전자 제품 교환 및 환불 규정. 규정 means policy. So, again, 전자, electronics. So, electronic 제품, products. And then, exchange and refund. And so, yung title is Electronic Products Exchange and Refund Policy. So, tingnan natin number 1. 박스를 개봉하거나 제품이 훼손되면 교환 및 환불이 불가능합니다. So, again, sabi, not possible ang exchange or refund kapag yung box daw po ay nabuksan na or yung item ay damaged or destroyed. Okay, kapag nasira mo. Number 2. 고객의 변심에 의한 환불은 제품 구매 후 7일 이내에 가능합니다. So, pag sabing 변심, ibig sabihin yan, change of heart. Ayan, so nagbago yung isip mo. So, kapag halimbawa ikaw yung client or customer, nagbago ang isip mo and gusto mo siyang ipa-refund, so 가능합니다. Possible naman daw. Kaya lang, you have to go back to that store para magpa-refund or mag-apply ng refund request within 7 days. Ayan. So, 제품 구매 후. Ayan, bago mag 7 days, pagkatapos mong bilhin yung item, kailangan nakapag-apply ka na for 환불 or refund. Number 3. 문제가 있는 제품을 구매했을 때 7일 이내에 서비스 센터에서 환불 및 교환 또는 AS가 가능합니다. 영수증 지참. So again, ibig sabihin ng 영수증 지참, kailangan yung resibo. Sabi, kapag may issue or problem daw po yung nabili mo na item, yan, so within 7 days ulit, no? Sa loob ng 7 days, dun sa service center nila, pwede kang mag-apply for refund or exchange. Or, kung gusto mong ipaayos, pwede din. Yan, possible po yan within 7 days. And then, 교환 및 환불은 구매한 곳에서만 가능합니다. So, yung exchange and refund daw po ay possible lang dun sa pinagbilhan mo na lugar or store. So, try natin sagutin yung number 1. 전자제품은 박스를 개봉하면 환불이 안 된다. So, yung electronic product daw, kapag nabuksan mo na yung box, bawal na ang refund. Correct. Ayan ang sabi dito sa number 1. 박스를 개봉하거나. Okay, 불가능. Okay, so 불가능, not possible ang exchange or refund. So, this is circle. Number 2. 제품에 문제가 없으면 구매 7일 후에는 환불을 할 수 없다. So, dito pwede natin i-check yung sinabi sa number 2 dito sa taas naman, no? So, sabi dito, 고객의 변심에 의한 환불을 제품 구매 후 7일 이내에 가능합니다. So, una, ano daw yung possible? Yung 환불. Okay? So, pwede ang magpa-refund. Ano yung condition? Kapag nasa loob ng 7 araw pa lang, no, nag-apply ka na for refund. Okay? And, ito yung mga cases kung saan nagbago yung isip. So, 고객의 변심에 의한. Para daw sa mga customers na nagbago yung isip. Kahit wala namang problem yung item nila or yung product, tapos nagbago yung isip, gusto nang ibalik, pwede yon as long as 7 days, no? Nasa loob ng 7 days. And syempre, dapat yung gusto mong ibalik is, hindi mo siya nasira or hindi nabuksan. Okay, so dito ang sabi, 문제가 없으면, so yan yung condition, okay, sige. Kaya lang, sabi, 7일 후에. So tapos na, nakalagpas na ng 7 araw. Kaya, 환불을 할 수 없다. Hindi na pwede ang magpa-refund.
So, tama yung statement na to. Okay? So, dahil lagpas na ng 7 days, bawal na ang magpa-refund kahit na walang problem yung iyong item or product. Number 3, 영수증이 있으면 집에서 가까운 매장에서 교환할 수 있다. So, dito sabi, basta meron ka nung resibo, kahit dun sa malapit lang sa lugar mo or sa bahay mo na store, halimbawa may kapareho na store, no? Tapos malapit sa bahay mo, kahit hindi mo dun binili yung product, pwede na daw ba magpapalit doon? So, mali. Anong sabi? 교환 및 환불은 구매한 곳에서만 가능합니다. So, kung saan mo lang siya binili, dun ka lang pwedeng mag-apply for exchange or refund. Item number 2 for reading. 다음은 물건을 구매한 사람의 후기입니다. 글을 읽고 물음에 답하세요. So, sabi, yung binigay na material sa atin is hugi. Pag sabing hugi, review. So, review daw po yan nung isang tao na nag-order online or bumili online ng isang gamit. So, basahin natin. 제목, title, 정말 만족합니다. So, ibig sabihin, very satisfied. Okay, so 만족하다, satisfied. 5점, ibig sabihin, 5 stars. Basahin ko. 딸이 생일 선물로 무선 이어폰을 주문하였는데 이렇게 행복해하는 모습은 처음이었어요. 처음 인터넷 쇼핑으로 전자제품을 구매해 보았는데 주문한 지 하루 만에 배송이 왔어요. 택배 기사님도 친절하셔서 기분 좋게 상품을 받았어요. 상자를 개봉해서 확인하니 상품의 색상과 디자인도 사진에서 본 것과 같았어요. 인터넷으로 쇼핑할 만하네요. 앞으로도 자주 이용할 거예요. Okay, so anong sabi niya dyan? Bumili daw siya, no? Or nag-order siya ng wireless earphone as a gift for her daughter's birthday. 이렇게 행복하는 모습이 처음이었어요. So, it was her first time seeing yung ganong kasayang itsura daw ng kanyang daughter. 이렇게 행복해하는 모습. So, again, I have never seen her as happy as this. Parang ganyan yung gusto niya sabihin dyan. 처음 인터넷 쇼핑으로 전자제품을 구매해 보았는데 사비 niya dyan, it's my first time buying an electronic product through online shopping or through the internet. Tapos sabi niya, 주문한 지 하루 만에 배송이 왔어요. So sabi niya, nung pagka-order niya nung araw na yon, the next day, so isang araw lang daw yung tinakbo. And receive niya na yung item. 배송이 왔어요. Dumating na daw yung delivery. 택배 기사님도 친절하셔서 tapos sabi niya, yung delivery man daw ay mabait din. So, the delivery man was also kind. So, 기분이 좋게 상품을 받았어요. I received the item in a good mood. Ayan. So, with a happy heart siya, no? Ni-receive niya yung kanyang item. 상자를 개봉해서 확인하니, sabi niya, binuksan niya na yung box to check yung item. 상품의 색상과 디자인도 사진에서 본 것과 같았어요. So, dito sa part na 것과 같았어요. Ibig sabihin, same, no? The same daw po yung nakita niya dun sa picture, which is yung kulay and yung design. So, kung ano yung nasa picture, ganun din yun dumating sa kanya. 인터넷으로 쇼핑할 만하네요. So, sabi niya, it's worth doing yung online shopping. 앞으로도 자주 이용할 거예요. Moving forward, madalas daw niyang gagamitin na yung online shopping. So, try nating sagutin yung question number 1. 무슨 상품에 대한 이야기입니까? So, about saang item ba yung kanyang sinasabi dun sa review? Sagot natin is yung wireless earphone. So, dito, no? 무선 earphone. Ito siya, no? 무선 earphone. Sulat natin. 무선 earphone에 대한. So, dugtong natin to. 대한. And then, 이야기합니다. Number 2,
With 그의 내용과 같은 것을 고르세요. So, piliin daw yung same ang sinasabi dun sa nakalagay sa taas. Number 1, 이 사람은 인터넷 쇼핑을 자주 이용한다. Sabi, itong tao daw na to, madalas daw niyang ginagamit ang internet shopping or online shopping. So, tama po ba? Mali. Okay, sabi kanina, first time niyang gamitin. So, dito, mali yan. 인터넷으로 주문해서 받은 물건이 훼손되었다. So, 훼손되었다. Ibig sabihin, damage, sira. Sabi niya, yung in-order daw niya sa online, nung na-receive niya, sira daw. So, wala namang nabanggit na sira, no? Sabi niya nga is, 만족합니다. Very satisfied siya. Number 3, 이 사람은 상품을 주문한 다음 날 상품을 받았다. So, itong tao daw na to, nung pagka-order niya nung kanyang item, the next day, dumating na or na-receive niya na yung item na in-order niya. Correct. So, yung sagot is nasa second sentence. Tapos, yung part na to, 주문한지 하루 만에 배송이 왔어요. Sagot natin is number 3. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.